Ma'am Jazel, magandang hapon ulit. Magandang hapon po. Magpasalamat sa inyo kasi hindi po dahil sa inyo, hindi rin po namin matitignan mabuti itong case ni baby. Sige, sandali lang po ma'am ha. Anytime, you're very welcome ma'am. Magandang hapon po, Miss Ametia. Good afternoon po, Senator, sa lahat ng staff niya, and sa lahat po ng tagapakinig ng ating programa. Magandang hapon po. Kami po ay natutuwa, maging si Miss Jazel Maninding, nagpasalamat na rin po dahil po sa cease and desist order ang inisyu ninyo. However, may katigasan po ata ang ulo nitong All Hands Beach Resort despite the fact na meron na kayo inisyong cease and desist. Hindi pa rin tumupad at patuloy pa rin sa pag-operate ng mga beach activities nila, and ang masaklap pa, meron na kayong show cause order para ipag-explica bakit ayaw sundin yung cease and desist order. Nagmatigas pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin yung beach activities. Hindi nyo makaya ito. Ano bang parang minamalit ata kayo nitong All Hands Beach Resort, ma'am? Yun po ang totoo. Hindi sila sumusunod sa cease and desist order, natin. At meron po naman tayong mga katibayan. Meron pa silang iba pang mga violations. Katulad nung tinanggal pa nila yung signage ni SBNA. Oh! Opo, nung una, nagpalagay po kasi si chairman ng no swimming na signage. Nung nag-inspect kami ng July 22, 23, nakita nga po namin may nagsiswimming. Opo, tapos wala rin silang mga signages na dapat meron dahil ni-require na namin sila. Tapos yung signages po na pinapalagay ni chairman na no swimming, tinanggal pa po nila. Uy! Based po dun sa report ng aming law enforcement na. Ganon? Ma'am, matanong ko, bakit ganon na lang kung bastusin si chairman nitong All Hands, maging kayo binabastos? Bakit po wala silang respeto sa inyo? Yan din po yung tanong namin kung bakit hindi sila sumusunod. Samantalang kung nakita nyo, Senator Raffy, yung mga ibang beaches po na binigyan din namin ng cease and desist. Sumunod po. Okay, ma'am, baka naman may pinangahawakang alas itong All Hands laban kay chairman, laban sa inyo dyan sa SBMA. Ang sinasabi lang nila, sir, hindi daw po dumaan sa due process. Which is, pinapaliwanag ko po, ang cease and desist order po kasi, meron po kasi kaming system of fines and penalties. Doon po sa system of fines and penalties, meron pong tinatawag na extraordinary circumstances. Ang ibig po sabihin ng extraordinary circumstances, pag endanger na po ang life and property, if it poses imminent danger to life and property. Kaya sabi ko po, to issue a cease and desist order, hindi po kailangan po talaga immediate stoppage kasi that's what the situation calls for. Sa amin pong karanasan dito for more than 20 years, kapag ang isang LGU halimbawa, I'll give an example na lang sa mga taga BPLO, Business Permit Licensing Office, nag-issue ng cease and desist order ang isang BPLO sa isang negosyo na may mga violation. So kapag hindi po sumunod, yung pong may-ari ng tindahan, halimbawa, ginagamit po ng LGU yung mga pulis para mag-implement ng cease and desist order, magsara at mag-aresto, magpasa at magpa-aresto ng mga matitigas ang ulo doon. In this case, ba't niyo po gamitin yung police power ng, di ba meron kayong SBMA police dyan? Opo, meron po. Opo. Ang akin na pong pinagtataka, ma'am, okay, maganda po yung mga explanation nyo, tama po kayo, nasa lugar po kayo, nagtataka rin po kayo, bakit hindi kayo nirespeto. Yun nga po, pasensya na ma'am, alam ko mabait po itong si Chairman Eduardo Alino. Kaya lang, napag-isipan ko, baka naman may pinangahawakang alas, parang hawak na hawak sa liig nitong All Hands Beach Resort sa aking pong pakiwari, maging po yung mga netizen, kaya nagmamatigas, hindi po nagrespeto, maging kayo, hindi po nirespeto. Yun nga pong aking... Hindi naman po sa ganon, kundi sinasabi, ang sinasabi lang po niya, sabi daw po ng mga lawyers niya, hindi dumaan sa due process. Kaya, ina-counter ko nga po yun by explaining to him what is extraordinary circumstances. O nga po, pero ma'am, the fact na merong nang namatay and before sa merong namatay, meron pala isa pang batang na disgrasya on the same beach.
dahil po sa kawalan nila ng napakaraming safety, hindi pagsunod sa safety standards. Yes, sir. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. etong all hands, Yes sobra po. naman pambabastos sa SBMA, sa mga otoridad ng That's SBMA. correct po. Yes po, Sen. Ano ba ang recourse ng SBMA? Tulungan natin. Napakabastos. Patawag kayo natin sa Senado itong all hands. Tama, pwede naman pong ganun, Senator. Talagang it's a matter of inquiry since hindi na po sila nagko-comply sa simpleng cease and desist order. They think they're above the law. Maybe we can call them up po sa Senate to see kung ano bang ganito, bakit may namatay na, tuloy pa rin ang operation. On the other hand, Senator, ang immediate recourse talaga natin dito, SBMA is within all its legal rights to forcefully close the facility down. Yes po. Forcefully Yes po, close. Sen. Naglagay nga ng karatula na cease and desist. Tinanggal yung karatula. Yes po. Binastos talaga. Tahasan, lantaran. Yes po, Senator. They can send their, tulad po ng sabi nyo, they can utilize their police po. Talaga, na harangan po ang any persons na naandun and really cease their operations. Physically cease po yung operations nila. It looks like hindi nila nire-respeto yung rule of law na may cease and desist order. It's about time that we get our police to enforce it po. Alam niyo po ma'am, lahat ng mga taong barumbado dito sa Manila, pagdating ng SBMA, tumutwid sila. Totoo yan. Pag sa traffic, parang sa US yan, pumipila. Pag sinabing stop, full stop talaga. Hindi yung danda na gumugulong pa rin sa sasakyan. Takot na takot yung mga taga Manila dyan sa Subic. Ayun pala, pagdating dyan, si All Hands Beach Resort pala, hindi kayo kinakatakutan. Oho. So, Kaya nga, sir, may next step po kami doon. Again, ang sinusunod po namin yung system of fines and penalties namin. Binigyan po namin sila ng show cause order. Yung show cause order po, yun yung kailangan lang magpaliwanag within 72 hours bakit hindi nila sinunod yung aming cease and desist order. And I find their explanation unsatisfactory, kaya po nag-issue na kami ng, ang sunod po doon, notice of violation with technical compliance conference. Sa notice of violation po, meron pong penalty, pasensya na kayo, mababa lang, dito sa ibang... magkano po? Magkano po ang penalty? Sa ibang violations nila ay 50,000 lang po. Tapos, dito po naman sa isa, yung ayaw nga niyang sumunod sa cease and desist order, ito po ay pwede na kaming mag-recommend. Kami pong, pag sinabi ko pong kaming regulatory group, which I head, mag-recommend for suspension or revocation. Paano nga, ma'am? CRT. Ma'am, sorry ma'am, magigil na po ako talaga. Paano nga po mag-issue ka ng revocation pero hindi pa rin po susundin? Baka punitin lang po yung revocation order ninyo. So ano pong At pag dito game plan? na po, pag revocation na po, ito na po yung nagpapadala kami ng police, ng law enforcement namin. For the meantime, ma'am, kasi magkakaroon ng precedent yan. So next time, pag meron kayong issue ng cease and desist order dyan na mga negosyo sa loob ng SBMA, hindi na kayo susundin. Sabihin, yung all hands nga, hindi sinunod. Tayo pa kaya. Sige, wala na magsunuran sa inyo. Dapat magpakita kayo ng gilas na kapag meron kayong in-issue na cease and desist order sa anumang negosyo dyan, dapat sumunod. Lahat dapat sumunod. No exemption. Kasi tulad Yes, nito, yes, ma'am, sir. ang ginawa ni All Hands, magkakaroon ng precedent to, ma'am. Sa mga susunod na issuance ninyo, cease and desist order, lahat yan hindi na magsusunuran because tuturan nila yung All Hands. No, sir, but they have to face the consequences, like the revocation of their certificate of registration or their permit to operate. That will totally stop their business. Actually, sir, sa cease and desist order, kung sumunod lang si All Hands, madali lang naman po, dahil yung swimming lang naman pinapatigil namin yung all Correct. water activities. Correct. Yun Yun lang lang naman po, ang di ba, yung cease and desist order, doon. ma'am, ang pagkakaintindi ko kay Chairman, yung cease and desist order para mag-comply muna doon sa Yes. mga violation nila, ayusin. Kaso, hindi naman nila inayos, bagkos ng insulto pa, yung karatula tinanggal. O, di ba, pambabasto sa inyo yan? Yes, sir. Yun po yung nakalagay sa cease and desist order namin to have corrective actions Tawagan and mo yung preventive measures. Pag satisfied na po kami, saka namin ililift. Correct. Kaya lang, yun nga, I find their explanation outrageous and unsatisfactory.
Kaya nag-issue na po kami ng notice of violation. Ang susunod po nito, magkakaroon kami ng technical conference. After technical conference, after hearing their side, we can issue na po nga yung recommendation for the suspension or cancellation Okay, of very good. their Very good. CRTE. Ma'am, tulad na sabi kanina, ang amin na naman po dito, maging po dito sa namatayan, si Ma'am Hazel Maninding, nakaka-insulto naman po, lalo nakakadagdag sama ng loob na hindi naman sila humingi ng pera. Ang kailangan lamang, ayusin muna yung mga violation nila, mag-comply muna. Yun lang naman po at kayo naman po uma-agree, di ba? Kaya nag-issue kayo ng cease and desist order habang hindi naayos yung violation at wala munang water activity hanggat hindi nga po nagko-comply. Ang Yes, ginawa, sir. binastos po si chairman, binastos kayo at adding insult to injury, yung pong karatula pinagtatanggal. Di po ba? Yun lang Yes, po yung sa amin. So that's why I told you kanina, well, this could be a precedent na mangyayari ito palagi na dyan sa SBMA. Every time na mag-issue kayo ng cease and desist order, hindi po tutuparin bagkus insultuhin pa kayo. But yun nga po, sabi ko, sir, merong karampatang penalty, may karampatang action if they defy us. Yung pong pagtanggal ng karatula, wala ho ba kayong pwede ma-file na kaso doon? Yung pambabastos? Nasa legal na po namin. So, tinitingnan na po nila yung case doon. Kung meron po yata sa penal code na maaring applicable. Dahil sa amin po sa environment, wala. Meron lang po kaming general clause na if there is parang any nuisance sa public, yun po yung ginamit namin. Pero ni-refer ko na po sa legal department. At mainam naman ma'am, yung iba po sumunod. Na wala namang Lahat violation po. kung tutuusin, lahat sumunod. All 5 po na binigyan namin, yung 4 sumunod. Okay, so yung 4 sumunod. Pero ito, kung saan meron talagang namatayan at tagtad ng violation, hindi sumunod ng bastos pa. Yun nga po yung nakaka-insulto para po sa inyo kung tutuusin. Di Yes, po ba? sir. Attorney Garrett, Yes po, Senator. gusto ko by next week nasa Senado na to, pag-imbestiga natin to, hindi lang all hands, kundi iba pang mga beach resort sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may namatayan na, meron naman tayong data dyan. Patawag natin unang-una itong All Hands Beach Resort, si Mark Dairit. Ma'am, sino ba itong Mark Dairit? Ano ba ang katungkulan nito? Bakit gano'n na naman po pag nambastos sa inyo? Sino ho ba ito? Sino ba ang koneksyon? Siya po yung president. Although he's not, hindi naman po siya talaga yung hands-on sa management, sa everyday, sa day-to-day management. Meron po silang general manager. Kaya nga po, sino ba ito? Malakas ba siya sa anong departamento ng ating gobyerno? Hindi ko po alam. Ang alam ko po, private individual lang po eh. Kung private individual at gano'n na naman po pag nambastos dyan sa inyo sa SBMA, baka may pinagmamalaki to outside SBMA. Pwede ba natin malaman kung sino yung taong yon na pinagmamalaki niya? Yun po, ang di ko po masasagot sa ngayon, Senator. Attorney Opo. Garrett, Yes po, Sen. yung pambabastos sa SBMA na nag-issue silang karatula ng cease and desist order at tinanggal yung karatula at patuloy pa rin doon sa ipinagbabawal sa kanila na water activity, anong pwedeng maikaso ng SBMA dito? Yung I will look pambabastos. yes po, Senator. I will look into the laws and rules and procedures po ng SBMA kung ano po ang kanilang nilagay na penalty. They are an independent body po sa government natin as they're an administration po na tinayo para po i-manage yung Subic area po. Nasa rules po nila yan, Sen, kung ano po ang ipinataw nila. Tinatawagan po namin yung all hands. Binibigyan po namin silang pagkakataon para magsalita maging kanilang legal department kung gusto nila. Kung nakikinig po yung all hands, pwede nyo po pakiusap sa amin maging legal department ninyo. Kung sino man gusto nyo pakiusap para makuha po yung side nyo. Otherwise, doon na lang po tayo mag-usap-usap sa Senado. Of course, kasama po si Mr. Mark Dairit na aming patatawag at maging kanyang abogado. At kapag hindi ka sumipot, Mr. Mark Dairit at yung mga pinatawag namin, masasabi na po kayo. Yun po talagang patakaran doon. Tama ba, Attorney Garrett? Tama po, Senator. If they refuse to appear despite our legal order, the Office of the Sergeant at Arms can actually arrest them and bring them to the Senate po. Okay. Di ba maging kayo po dyan sa SBMA, Ma'am Ametia, ayaw din po kayong harapin? Nung nag-inspect po kami ng July 22, wala po kaming naabutan na tao.
Opo. Sa muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo po dyan sa SBMA. May isang salita po kayo. Pakiabot po yung aming pasasalamat kay Chairman Alino. Hindi po natin makakusap sa Chairman Alino kasi out of the country. Pero gayon pa man, lahat po kayo dyan sa SBMA, sinasaluduhan ko po at pinapasalamatan po. Ma'am, magkita-kita na po tayo sa Senado kasama po itong All Hands Beach Resort na ipatatawag po namin. Ano po? Okay, sir. Thank you very much, Senator. Para maging maliwanag, nakikinig pa rin po si Ma'am Jahaziel. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung water activities nila doon. Hindi pa rin pag-comply doon sa mga pag-issue niyang violation. At lalo pong nakadagdag sa mga ng loob kay Ma'am Maninding, hindi na nga nagbigay ng ayuda, meaning medical assistance. Hindi naman talaga habol yun ni Miss Jahaziel. And yet, nagmamatigas kaya masama ang loob. So ano po ang inyo pong may papayo kay Ma'am Jahaziel at ano po yung next step ulit? Opo. Hindi po kami titigil. Hindi pa po ito tapos. Sabi ko nga po, nag-issue kami ng notice of violation. Actually, Senator, dapat ngayon po yung technical compliance conference. Kaya lang po meron pa akong nakitang evidences na that will boost our case. Kaya isasama ko na po yun and we will hold the technical compliance conference early next week. Mhm. So, doon po, yun po, baka ang expect na nga nila yung revocation na no kanilang CRTE. Ang masasabi ko lang po, hindi kami titigil hanggat hindi ma-resolve itong kasong to. Okay. So, there's that big possibility na marirevoke po yung kanilang lisensya. Yes po. At kapag na-revoke ang kanilang lisensya, ibig sabihin sila po ay masasara. At paano po halimbawa, hindi pa rin po nag-comply, nagmamatigas pa rin sila sa inyo, ano pong inyo pong pwedeng magawa? Ano pong inyong recourse? Ayun po, police power na po, tsaka legal na po ang Police power. opo, tsaka legal na po ang kakasuhan na po sila. Ma'am, mas maganda siguro yung police power, personal na sila ay bitbitin palabas Opo. at ipasera po yung kanilang business establishment at ikokordon ng mga police. Kasi po, pag ikokorte yan, abutin na naman po ng siyam-siyam. Tama ba ito ni Garrett? Tama po, Senator, yung delay po na yan. I really believe that SBMA is within their right na papigilin yung operation. Oo, kasi kung sasabihin niyo po ma'am na magdidemanda, mag-apila, darating sa Court of Appeals, Court of Supreme Court, abutin ng 5 years, 10 years, tuloy-tuloy pa negosyo. Parang sampal po sa mga na-aksidente doon, sampal po para sa pamilya ni Ma'am Jahaziel Opo. na nagluluksa Opo. dahil dyan. Yes, sir. Yes, sir. Sa process naman po ng cancellation or revocation ng CRT, katulad na banggit ko kanina, talagang may kasama na po kaming law enforcement Ayun, mabuti sa naman. pag-serve. Opo. Sige ba, magkita-kita lang po tayo sa Senado, ma'am ha. Magandang hapon po, madam. Okay po, maraming salamat po, Senator. Magandang hapon din po sa inyo. Ma'am Jahaziel, Hello po. next week or in a couple of weeks from the Senate, sundin po Opo. namin kayo para kayo pong isa sa mga resource person, paimbestigahan po natin itong Opo. nangyari sa inyong anak. Nang sa gayon, hindi na po maulit ito. Hindi lang po dyan sa All Hands, Opo. kundi sa lahat ng beach resort. Marami pong salamat sa inyo, sa Senator, at sa mga staff niyo po dyan. Hindi po dahil sa inyo, hindi ko mafe-feel to na possible pala na makuha ko yung kailangan namin ng pamilya ko para sa anak ko. Kasi hindi lahat kayang lumaban ng ganito. Pero dahil sa inyo, nagkaroon ako ng hope. Kami, yung family ko. Nagpapasalamat po din ako sa SBMA kasi tumutulong din po sila. Opo. Mabait po yung mga taga-SBMA. Matigas nga lang ulo pala talaga itong All Hands. Ma'am, huwag mo ibaba ang telepono kung ano pong kailangan nyo, ano pong pwede maitulong namin ng aming show, ng aking tanggapan. 101% nasa likod nyo po kami, ma'am, ha? Opo. Sige. Maraming salamat, ma'am. At sa muli kami po nagkikiramay, madam. Opo, thank you po. Thank Thank you you po. so much po. Lotgarda Cortez, Finance Head, All Hands Beach Resort. Magandang hapon po, Miss Cortez. Good afternoon po. Salamat naman po at tinanggap niyo ang aming tawag. Opo. Kanina po, kausap ko po si Ma'am Ametia de la Llana, Manager Ecology Center ng SPMA.
maging po si Chairman Eduardo Alino a couple of weeks ago. Bakit po matitigas ang ulo nyo dyan sa whole hands? Binabastos nyo po yung Sir, SBMA. sumusunod lang po ako sa bilin. Hindi po, empleyado lang po ako dito. Hindi daw po kami pwedeng makipag-usap. Okay. Well, ma'am, kaya nga binibigyan ko ng pagkakataon sa ngalan ng patas na pamamayag Opo. para makuha yung side nyo. Kung ayaw nyo po magbigay ng side, it's okay with us. Ang importante, Opo, sir. tinawagan po namin kayo, tinanggap yung tawag namin, pero ayaw nyo po magsalita, that's your right. Hindi ka namin pipilitin. Okay po, sir. At least, tinawagan po namin kayo. Opo, sir. Doon na lang po siguro sa Senado, mag-usap-usap na lang kasama po yung pinaka-presidente nyo. Yun lang po, ha? Sige po, sir. Salamat po, Ma'am Cortez. Okay po. Magandang hapon. Okay. Hindi, maliwanag naman yun. At least, kinuha natin yung side nila. Baka sabihin, bias tayo, hindi natin sila tinawagan natin sila. However, they chose not to speak. So, that is within their rights. So, okay lang yun. Attorney Garrett, Yes, Senator. okay, gawa na agad natin ito ng resolution Apo. by next week or the week after para ma-hear natin to. Kanino ba babagsak to? Ngayon po siya, nagsusulat na po kami so that it will be referred under the committee of Senator Lapid, the Senate Committee on Tourism po. Okay, kay Senator Lito Lapid. Okay, good. Thank you, Attorney Garrett. Salamat sa No muli, problem Ma'am po, Jahazel. Thank you. Ah.